Hi! Welcome sa ikapitong episode na Engineer Matmat. So, nasa tayo ngayon? SM Santo Tomas. Ayan, ganda dito. Ayan. So, gagawin natin, magte-teleport tayo. So, punta tayo ng SM Batangas. So, tignan mo. Sige, tatakpan ko ha. 1, 2, 3. Oo, diba? Nasa ano na ako? Nasa SM Batangas na ako. Gabi na oh. Joke lang, kanina pa ako nandito. So, ang itatopic ko ngayon ay tungkol sa trigonometric functions. Sine, cosine, tangent, cotangent, secant, saka cosecant. So, tara! Isa-isay natin yung functions nila. Okay? So, yan. Bago natin talakayin ang mga trigonometric functions, dito muna tayo sa unit circle. So, yan. Ito yung circle, laging radius ay 1. So, ito, quadrant 1, 2, 3, 4. O, alam mo yung signs. Kasi nasa Cartesian coordinate. Ito yung y-axis, ito yung x-axis. So, dito magdidepende yung angle, degree. Dito magsisimula yung triangle. So, ito yung degree. Yung radius laging 1 sa hypotenuse. Tapos, ito 90 degrees to yung x natin, adjacent side. Tapos, yung y, opposite side. So, ito na yung mga trigonometric functions. Yung r lagi dyan 1. So, cosine x, sine equals y, tangent y over x, cosine x over y, secant 1 over x, then cosecant 1 over y. So, itong unit circle, ito yung gagamitin natin. Degrees. So, 30, 45, 60, 90, 120, ganyan. Hanggang sa paikot, 130. And then, yung 360, balik tayo sa 0. So, itong mga points, 30, yung x saka y. Pag, cosine 30, example, square root of 3 over 2. Then, sine 30, 1 over 2. Tapos ito naman, 45. Square root of 2 over 2. Ito, mapag-aaralan po dapat 1 over square root of 2. Kaso, i-rationalize mo yung denominator, tatanggalin mo yung square root. So, ito naman, 60. Paulit-ulit naman siya, kaso mag-iba yung sign. Kasi, second, third, fourth. Dito naman sa signs. Dito magdidepende lahat yung signs. So, sa quadrant 1, positive lahat. Quadrant 2, yung sign, saka cosecant yung positive. Quadrant 3, kasi negative over negative, magiging positive. So, positive. Then, quadrant 4, yun nasa x. Ayan. So, check nyo mabuti. Screenshot. Ayan. Next page. Ayan. Ito lahat yung table of trigonometric. May note dito. Pag i-convert mo sa degree to radian times pi over 180 degrees. Then, radian to degree, tatimes mo naman sa 180 over pi. So, pi natin ay approximately 3.1415269 napakarami yan. Yan. Ito na yung table. Kompleto na yan. 0, 30, 45, 60, yan. Tapos, pagdating mo sa 360, same as 0 kasi bumalik na sa dating ikot. Yan. Tapos dito naman may rad. So ito yung binanggit ko kanina na i-convert mo sa
degree to rad, times mo sa pi over 180. Then, ito yung cosine. Cosine, dito positive. Ito yung kaya talaga ko kanina. Memorize nyo dapat to Sabi nyo. Ito yung x value, ito yung y value. Paikot yan. Wala, first quadrant, tapos y axis. Then second quadrant, x axis. Then third, y. Then fourth, x axis. Ayan. Paikot yan. So, ito yung value ng cosine, x, saka y. Yung tangent, sine over cosine. I-divide mo, magiging 1 over 3, so. May undefined kasi 1 over 0 eh. 1 over 0 siya. Ayan. So, yun nga, tangent, sine over cosine. Ayan. Pag divide mo, ito yung lalabas. Dito naman baliktad. Reciprocal naman ng tangent. Then, ito naman, secant, reciprocal ng cotangent, tapos, cosecant, reciprocal naman ng sine, baliktaran. So, ito naman, to rationalize the denominator, diba, naka 1 over square root 2. Times mo sa kaparehas nito, para mawala yung radical sa denominator, magiging square root of 2 over 2. Bakit kaya mahalaga ang hindi dapat yung denominator kasi mahirap siyang i-divide kapag yung may radical or may something yung point something yung denominator. So na-rationalize mo yung denominator. So ito na. Tagilid ko muna. Okay, screenshot nyo na. Okay, ito yung last na to, importance formulas for trigonometry. So ito yung formula kanina, reciprocal kapag secant 1 over cosecant. So, balik na rin mo, cosecant equals 1 over secant. Then, cosecant, 1 over sine. Balik na rin mo, sine equals 1 over cosecant. Cotangent equals 1 over tangent. Ayan. Balik na rin mo lang, tangent equals 1 over cotangent. Tangent and cotangent identity. So, ito na yun. Tangent equals to y over x kasi yan eh. So, y, okay, sine over cosine, then cotangent, cosine over sine. Pythagorean theorem. X squared plus y squared equals r squared. Yung r natin 1. So, 1. And then, yung x cosine squared. Ganito yung unit. May itsura yung squared. Nasa tabi ng trigo. Squared. Then, yun nga. Cosine squared. Sine squared. Then, divide mo lang sa cosine squared. Cosine squared magiging 1. Cosine squared. Sine over cosine magiging tangent. Tapos, reciprocal ng cotangent ng cosine ay secant. Then last, divide mo naman sa sine squared. Magiging cotangent. Tapos ito magiging 1. Then magiging cosecant. Yun. So, yun na lahat. Screenshot. Next time na ako magbibigay ng example para paano natin sasagutin ng mga trigonometric function. So, okay, salamat sa lahat ng suporta. Shoutout sa lahat ng mga mathematician dyan na gusto matuto ng math. So,
comment lang kayo kung ano yung sasagutan. Okay? O, sige. Salamat sa lahat ng mga suporta nyo at kita-kits sa susunod sa Engineer Matmat. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!